Because my brother and sister went to PGH, ha? Dami ako, mga doktor ko, PGH, UP. Yung PGH for the longest time, ang liit ng budget. Yes. Biglang dumating si Rodrigo Duterte, sabi niya, magkano kailangan niyo? Okay, from now on, bigyan kayo 100 million. Ang sabi ng PGH, 100 million po for the year, Mr. President. No, 100 million every month. Oh, biro mo yun. Kasi alam niya na ang mga mahihirap doon, ang mga pobre doon, ang nagpapagamot. Na huwag na gawing mandatory sa kanila. Nung last time po nandun kami, kasama ang SMNI sa Hong Kong, ay yan na naman ang narinig ko doon. Na ayaw na nilang magbayad ng PhilHealth kasi hindi naman sila nakikinabang doon. Ang employer nila sa Hong Kong at sa Middle East, ang nagbabayad ng kanilang healthcare. At kung magkano ba naman yung mababawas sa bill mo, konti lang naman. Kaya nung kinuha nila yung 60 billion ng PhilHealth, talagang umalma tayo doon. Talagang nagalit tayong lahat. Kasi, imbes na yung reserve na yan, idagdag sa uha pa nila. Di ba? Kaya, ang healthcare, ang panawagan ng mga tao, gaya ng promise ni BBM last year, na yung mga paggamot daw sa cancer, magiging libre na. Abay, salamat naman kung ganun, kung totoo, sir. Pero ang alam ko, hindi yan totoo. Ito pa isa, dialysis, one to sawa. O ano, may isa akong kaibigan, may-ari ng hospital. Sabi niya, alam mo, attorney, yung binigay niya sa PhilHealth na one to sawa na yung dialysis, ay ang dami na kung hindi kailangan dialysis, isasabihin ng doktor, i-dialysis na. Kawawa na ang pasyente doon. Yes. O, kita mo, bawat kasi galaw, kailangan may racket. Yan ang problema sa administrasyon na ito. Siguro simulan natin dito kasi may nabababalita po na for the first time ba to na siya mismo daw ang susulat ng kanyang SONA. Hindi ko alam kung ano isusulat niya doon? Baka alamano? Hindi ko alam, yun ang sa akin. Let's find out. Pero sa tingin ba, ngayon lang ba mangyayari ito mga panyero? Parang never pa ako maniwala na wala siyang sumulat. Lahat ng presidente, kahit na si PhD na sa economics, si PGMA noon, siyempre may tumutulong sa pagsusulat. Pero tingnan natin, malay mo will be surprised. Yeah. On my part naman, well, that's something new. Kung totoo na siyang sumulat, tingnan natin yung quality ng kanyang speech. Yun ang magiging batayan niyan. Content, ano? Panyera, content. Yes. Anong laman yan? Mga attorney, itong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos last SONA, itong sinabi niya na mahiya naman kayo. Sa tingin nyo ba, pinakinggan ng mga politiko or nitong mga sinasabi nating mga buhaya sa lipunan ng mga politiko, itong babala ni Pangulong Bongbong Marcos? Ikaw muna, well, Atty. Luna. on my part, sana sinundan niya yan ng aksyon. Hindi lang enough na magsabi siya na mahiya kayo. Kasi mismo siya ay implicated doon sa maleta delivery scheme. Sa insertion. Diversions, at flood control. So, gusto natin malaman ngayon kung anong masasabi niya doon sa sinabi niya previously sa SONA na mahiya naman kayo. Meron ba siyang ginawang action doon at ano yun? At matutuwa ba tayo? Ayun, Attorney Guanzon. Yung isa sa una niyang ginawang solusyon ay pag-appoint kay Ombudsman Crispin Remulla. Pero hanggang ngayon, wala namang nakukulong na mastermind. Si Secretary Bunuan nasa hospital arrest. Siya itong top of the heap, di ba? Maliban sa kay dating Speaker Martin Romualdez na Brad, yung Ombudsman Remulla. Kaya ang tinasabi ng mga tao, isang taon na, hindi mo kinaya, BBM? Hindi mo kinaya yung first cousin mo? Bakit? Actually, ako partner, attorney, hiyang-hiya din ako. Bakit? Hiyang-hiya naman ako sa iyo, Bongbong Marcos. Hindi mong nagawa. Akalain mo ang nakakulong ngayon si Marcoleta at si Defensor. At ang hinahabol ng NBI director mo, Si Cayetano. si Cayetano at si Robin Padilla. Sabi, pambihira. Sabi, ito yung sinabi ha. Sinabi to ni Lacson, sinabi to ni Matibag,
sinabi rin to ni Boying, na susundan namin ang ebidensya kung saan pupunta. Oo. O sinusundan nila si Marcoleta. Oo. Kasi opposition eh. Diba? Oo. Tsaka pagbukas ng impeachment, pinakulong agad si Senator Marcoleta. Halatang halata naman. Halatang halata yung sinasabi mo, Panyero, na justice. Justice, injustice, rule of law. Ayan, kahit dyan na lang sana, pinakita man lang niya sa ating kanyang fairness. Wala eh. How can you have a good business environment for foreign investors to come in kung wala kang rule of law, tsaka wala kang ease of doing business? Kung lahat ng mga kurakot dyan, nagtatax dyan. Miro mo yung BIR bago nila binago na nagreklamo ng mga tao. Padala ng mga letter of inspection ng BIR sa lahat. Pati abogado pinapadalan. Kaya halatang halata na. Kaya itong sinasabi natin na rule of law, malaking sa akin bagsak ang grado ni BBM dahil nga walang plunder pero pinakulong sa plunder si Senator Marcoleta. And so far, mga attorneys and partner Olino, ang naaalala ko na tumatak na parang sinasabi niyang accomplishments niya is itong pagpapakidnap kay PRRD, no? At marami ako nakikitang katanungan kung ano daw ang expectation natin dito sa panglima na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, ako, hindi na ako gaano nag-i-expect kasi pare-parehas naman halos eh. From start, from first SONA up until the fourth, halos pare-parehas lang naman yung sinasabi. At parang kung ikaw ay mahilig sa mga fiction or etong si Pangulong Bongbong Marcos parang fictional character eh. Kasi paborito parang niya si Ant-Man. parang yung mga sinasabi niya, parang hindi nangyayari sa totoong buhay. And in fact, si Pangulong Bongbong Marcos, ang motivation niya kaya tumakbo, at sabi ito ng asawa niya, ay nanood siya ng Ant-Man. So now, kayo po ba, bilang mga abogado, kayo po ba, ano po ba ang expectation ninyo sa araw na ito na mga sasabihin, magsisinungaling ba ulit? O paano ba? Well, base doon sa mga previous sonas niya, no, yung mga speeches niya, wala akong masyadong nakikita na accomplishments na i-report niya. Maliban na lang siguro yung mga ayuda na binibigay niya sa ilang sektor at sa mga barangay chairman all over the country. Pero alam mo, walang masyadong impact yon economically. Kasi mas maraming sektor ang na-deprive ng ayuda and there are no real projects despite the ballooning of our debt. Almost na tayo, 19 trillion na, Opo. 18.55 Wow. trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Pero wala akong nakikita na genuine accomplishments and projects on the part of the Marcos administration. Yun. Dapat talaga, para may transparency, pinapakita sa atin ni BBM kung saan napunta ang 19 trillion niyang pinag-uutang na tayo naman din ang magbabayad, pati na mga sanggol. At our estimate of 170,000 pesos bawat Pilipino ang babayad natin dyan sa utang ni PBBM. We want transparency. Saan napunta yan? Yung Maharlika funds, saan na napunta yan at kumikita ba yan? Kasi milyon-milyon po ang sweldo dyan ng chairman ng Maharlika Investment Corporation na yan. Kung titingnan natin sa first SONA, pinramis niya, natutukan niya ang food production. Diba? Kasi we are not a developed nation. So we should rely a lot on food, our own agricultural production for our own consumption. Anong ginawa ni BBM sa loob ng 4 na taon? Nag-import siya ng import ng pagkain. Kaya dyan nanggaling na ang simula ng smuggling. Nung siya pa ay secretary ng Department of Agriculture, smuggling ng sibuyas, ngayon problema, technical smuggling ng asukal. Kaya mahirap po maniwala kay BBM dahil 4 na taon na yung ating food production ay bagsak pa rin. Ngayon, bakit siya nag-i-import? Na itong peso to the dollar ngayon ay magkano na? 61.80. So, ibig sabihin, bawat angkat natin o import ng pagkain ay pamahal ang pagkain. Kaya naman po, pati bigas galing sa Vietnam at sa Cambodia
ay 58 pesos na a kilo. Nung nagsimula yan, nung nagpresidente si BBM, mga 30 lang yan eh. At pinramis sa atin, magiging 20 na lang yan per kilo. Huwag dapat natin kalimutan yung mga promises niya dahil dyan niya kayo nabudol. Ngayon, yung SONA, yun yung report card niya sa mga mamamayan. Kaya dapat, sabihin niya sa atin, saan napunta ang mga utang, saan napunta ang mga kinuha niya sa Maharlika Fund, yung mga ilang toneladang 20 tons of gold, magkano yon, saan niya nilagay yon? At ang balita ko, Panyero, Yes. binenta na raw ang, ano ba yan, naiya ba yan? Nako. So there has been a lot of questions doon sa good governance ng ating gobyerno. Kung meron ba, kita ko bad governance Yes. and failed presidency. So malungkot man tayo dahil affected tayo bilang Pilipino. Pero yung leader natin parang walang pagsisisi at hindi siya very frank doon sa problema at kapalpakan niya. He always finds a way para ma-deviate ang issue tapos ibabaksak sa ibang opisyal ang sisi na siya man ang may gawa, siya ang may gawa ng mga problemang ito. Remember yung ating GDP when he stepped into power was 5.7%. Ngayon, sumadsad ito to 2.8% na lang. Layo. Bumaksak po. Yan ang katotohanan at dapat ito ay i-explain ng Pangulo ng Pilipinas rather than deviate from the issue and try to escape from accountability. Accountability din ito yung mismanagement niya sa ating ekonomiya. Kaya attorney, ito maraming nagtatanong sa akin actually. So, mas maganda kayo makasagot kasi mas masasagot yun sa batas. Sa akin, Coach Oli, wala naman nagawa ang Pangulo. Bakit hindi na lang pass na muna niya yung SONA? Huwag na muna mag-SONA. Gastos lang yan. Sayang sa oras. I-chat na lang. Oo, kasi sinabi nga ni Atty. Guanzon, ito ay report. Ano i-report niya? Puro negative. Oo, baka naman i-announce niya na na-aresto na si pinsan So, niya. in short, wala siyang, hindi naman niya sasabihin yung totoo. Ngayon, attorney, ano ba legality nito? Kailangan ba talaga ang SONA obligado o nasa tradition lang yan, nasa batas? At kung, yung dagdag ko, kung kayo si Bongbong Marcos, magsosona pa ba kayo? Kung ako si Bongbong Marcos, mag-hair follicle test na. Ayun. Importante yan. Kasi yan talaga ang dahilan bakit hindi tayo nagtatrust sa kanya. Dahil iniisip natin, addict siya talaga. Kaya pag addict siya talaga, di wala na siyang mabuting desisyon para sa bansa. At delikado siya as Commander-in-Chief. Sabi nga na isang friend ko, kalma ka lang ha, huwag masyado yung puso mo. Kasi wala namang sasabihin si Bongbong dyan na hindi disappointing after 4 years. Pero alam nyo, talagang hindi ko kayang ipagliban itong analysis ng SONA niya dahil noong unang SONA ni Bongbong, nakinig talaga ako Meron pa siya sinabi about PWD, ito ang tuwa ako. Ngayon, wala naman pala. Yung housing, sabi niya, 1 million houses for the poor. Yeah. Ilan ang nagawa niya? 534,000. Nasaan na po yung pera para dun sa 500 million na housing? Nasaan na? So, yan ang natin Puro promise si BBM, naglalagay ng target na hindi naman niya magawa. Pero, ngayon siya ang susulat ng kanyang SONA. Palagay nyo ba may improvement siya? Dahil siya na talaga ang sumulat? Yan na abangan natin. Pero sa grade, Panyero, bibigay mo kay BBM sa 4 na taon. Ayun. Na grade of up to 95, Anong grade niya? Siguro mga 65. Bagsak sa bar ang 65, Bagsak sa bar. Opo. Alam nyo, hindi kasi parang napanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos yung idol niya na Ant-Man. Alam nyo yung characteristics kasi ng langgam. Nag-iimpok ho yan ng pagkain para sa paghahanda sa tag-ulan. Sa winter, Oo. At kinukuha nila ang pag-iimpok na yan sa kalikasan. Iba naman dito sa mga politiko. Nag-iimpok sila, pero ang kinukuha nila, yung kaban ng ating bayan. Pero yung kumuha ng kaban ng ating bayan, parang hindi pa napaparusahan. Ang pinaparusahan ay yung mga nagsasalita tungkol sa nakawan, lumalaban sa korupsyon, katulad halimbawa nila
Kong Mike, sila Jingo Estrada, ito, si Alan Cayetano, gusto na naman nilang tirahin. Ano pong masasabi nyo doon na mas inuuna nila yung kritiko kaysa doon sa mga tunay na pera sa gobyerno? Ito nga ang problema dito, yung injustice. No? There is selective justice or political persecution under the watch of Ferdinand Marcos Jr. Wala na itong leader natin, wala nang ibang ginawa ito kung hindi ipakulong ang mga kritiko, imbis na sagutin ang mga criticisms at gawa ng paraan yung kanyang mga kapalpakan. So, ito ang gusto nating makita ngayon sa speech niya. Kung meron siyang sasabihin, diyan sa issue ng accountability na binabato rin sa kanya. Kasi remember, meron siyang pinirmahan ng mga budgets mula 2023 hanggang 2025, no? Pati flood control. Oo, flood control, yung unprogrammed funds siya, napakarami. Hindi naman niya binito. So, gusto nating malaman ngayon kung ang kanyang speech will cover all of this at there should be a substantial explanation kung bakit ganito ang kanyang direksyon. Walang direksyon ang Pilipinas at kawawa po ang ating mga... Sana, do or die na naman to si BBM dahil less than 2 years na no? Ewan ko kung may hiya pa itong taong ito. Pero kung talagang mahal niya ang Pilipinas at mga Pilipino, isuspend niya na ang koleksyon ng VAT at excise tax dyan sa gasolina, diesel, kerosene at gasol. Kasi yan ang dahilan ng pahirap talaga yan sa mga tao Yung kuryente natin sa Meralco, magkano na? Ay hindi inaano ng Meralco sa atin yung generation charge, saka mahal kasi ang fuel cost at chuchuchu. Kahit Meralco, hindi mo masita, BBM, grabe ka. Pagtanggol mo naman ng mga tao, mahihirap. Abay, hindi mo tawagin yung Energy Regulatory Commission at sabihin na, ano ba ito? Tingnan niyo yung Meralco na yan. Ba't tawag niyo yan? Ba't di ba si Digong noon, ganyan? Si President po. Duterte? Kaya hindi ko siya dinisqualify, Panyero, no? Ibig sabihin yung karakter, strong karakter ng presidente na hinahanap natin sa isang leader, ay hindi natin nakikita yan kay BBM kasi siya, pinapaikot lang siya ng mga interest, mga personal and business interests na nakapaligid sa kanya. Kaya, baka naman sakaling sabihin niya mamaya na, I am hereby ordering the suspension of collection. Hindi naman kailangan ng batas yan Yes. Sasabihin niya lang, I'm ordering you not to collect the VAT and the excise tax on fuel. Di laking ginawa dahil tataas na naman master tataas na naman ang gasolina by 10 pesos next week. Yan nga ang problema, no? Speaking of taxes, mga attorneys and partner, parang ang hindi intensyon ng gobyerno na iangat ang buhay ng mga Pilipino. Kasi yung katulad ng ginawa ni Congressman yung Batangas, si Leviste, na yung tax ng mga produkto ay parang hindi pinayagan. And at the same time, kung makikita natin, yung mga vloggers natin na umaangat sa buhay dahil sa pagbablog, in their own capacity, gusto pa nilang taksan ng napakalaki. Kaya wala ka na mapuntahan dito sa Pilipinas. Puro tax and all that. Pero yung mining tax, bakit 3% pa rin? Yan. Kasi ang boss ng mga mining companies na yan, si Martin Romualdez. Yan ang Ilang problema. taon na yan, ilang taon na yan, pagsimula pag-upo pa lang niya. Gusto mong kumita ng tax para maibsan ang paghihirap ng mga pobre, doon ka mag-tax sa mga malalaking negosyo. Like mining. Ang laki kaya ng kita at profit nila. Ba't hanggang ngayon, hindi mo tinatax na malaki? Kasi, first cousin mo si Martin Romualdez, siyang maraming minahan. Yun. Kaya pinigilan niya yan as speaker. Speaking of Martin Romualdez, kakasuhan na daw, meron na daw sa ombudsman. Tagal, Ang tanong, paksona lang ba yan? At saka, ano masasabi nyo, Atty. Gitin pa rin ba niya yung flood control o ghost projects ngayong SONA? Dapat banggitin niya. Kasi pag hindi niya binanggit, kasabwat siya. Ayun. At gusto ko rin marinig, sabihin niya, mahiya tayo. Kasi part siya ng problema, dapat mahiya rin siya kasi hindi niya ginawa ng tama yung kanyang trabaho at marami siyang problemang ginawa
sa atin. For example, Opo. ang ating inflation ngayon is 6.4%. Napakataas. So, tapos biniblame niya sa external factors. Actually, mismanagement ng fiscal policy ng gobyerno ito. At walang ginagawang mabuti ang kanyang economic team led by Executive Secretary Recto. Ayaw nga niya isuspend yung VAT Yes. na gusto sanang isuspend ni Congressman Lebiste. Lebiste, yes. So, alam mo, yung ganitong klase mga indirect taxes, ang impact niyan ay nasa mga pobre, hindi sa mga mayayaman. So, tama sa pananaw na yan. Ikaw ay presidente at mahal mo ang taong bayan, unahin mo yung kapakanan ng mga mahihirap. Hindi yung mga mayayaman na nakapaligid sa iyo, yung mga cronies mo. Alam ko, parang sa tingin ko, pananaw ko lang, ang tunay na SONA, yung nararamdaman ng tao, hindi yung naririnig sa entablado. Kasi nagre-reflect yan doon sa ratings ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi parang nakikita natin, iba yung sinasabi sa realidad na nangyayari sa ating bayan. So now, siguro parang dapat mag-change course itong si Pangulong Bongbong Marcos at ibahin yung estilo ng kanya pamumuno. Pero sa Too inyo late. po, ano po yung masasabi nyo doon? Too late na. Too late na? At saka wala nang investments eh. One foreign direct investments bagsak by almost 50%. Wala. So no new jobs. Walang bagong trabaho. Unemployed, 2.5 million. Add mo pa ang underemployed or mga yung mga yung mga per hour lang, mga part-time. 5 million, that is 15.6% of the total population ng Pilipinas. At ayon sa survey, I think that's SWS, more than half of Filipinos, kalahati ng 112 million ay nakaranas ng gutom sa administrasyon ni BBM. Never pa yan nangyari sa mga nakaraang administrasyon. Kaya kung dyan man lang sana maniwala si BBM at i-reroute niya na yung mga kapirahan dyan, mga pondo, sa poverty alleviation, sa healthcare ng pobre, at sa paggawa ng trabaho. Kasi yung unemployment, malaking factor yan. Sabihin mo man na mababa yung presyo, ibababa niya ang bigas. Kung mababa niya, pero wala naman trabaho ang tao. Yeah. Ano ibibili nila ng bigas, di ba? Imported pa yung bigas, Master. 58 pesos nga kilo. Di ba? Ang hirap naman yan. Tapos, nila sa atin na peace and order daw, ano daw siya? Palakpakan. Peace and order daw. Mababa daw yung crime rate. Sino ba ang gumagawa ng crime rate? Di ba yung PNP din? Yun na nga po. Paano namin mati-check yan? Hindi naman, wala naman kayong... Maggawa nga kayo ng app, PNP, gawa kayo ng app dyan para makita ng mga tao kung ilan yung ng rape, ilan ang ilan ang napunta na sa court, di ba? Ilan ang nahuli nyo sa pagnanakaw, ganyan. Wala we have no way of checking our government, the Maharlika funds. Nakalimutan na lang ba? At ang gusto ko rin Maharlika makita, funds? Attorney Guanzon and the rest, yung kanyang political will na gawin talaga niya yung kanyang pinangako na ipakukulong niya ang mga big fish. Yes. Even yung mga kalyado niya. Yes. Wala akong nakikita. Nakakaawa. Yung ating mga kaibigan na yan at naglalantad ng katotohanan, sila ang unang ikinulong. Like former Secretary Mike Defensor, Senator Marcoleta, Senator Jingo Estrada, at ngayon gusto pa nilang imbestigahan si Senator Alan Cayetano. Yes. So you see, yung kanyang sinasabi, hindi naman natatranslate yan sa kanyang mga aksyon Iba ang kanyang ginagawa sa sinasabi niya. Kaya wala akong kabilib-bilib dito sa taong ito. Bilang leader natin, he failed miserably. At napakasakit sa atin to because we gave the Marcoses a second chance. Kayo lang yun. Because of the... Kayo lang yun. Kaya nga nagsisisi ako Budol sila. Ay, kami hindi, attorney. Lenny ako Isko po kami noong time na yun Ikaw lang yun. Ako nagsisisi ako because of the unit team, I supported. Pero, syempre, meron namang time para tayo mag-isip. And despite yung kanyang sinasabi nung umpisa sa unit team na patuloy niya yung mga mabuti
ni former President Duterte na hindi naman niya ginawa, Yes. binigyan natin siya ng chance. But after 1 year and 2 months, nag-resign kami sa TESDA because we saw red flags sa kanya at hindi na namin kaya yon. Tama yung sinabi ni Atty. No? Nakapanghinayang po yung mga nasimulan ng dating Pangulong Duterte na hindi na pagpatuloy ngayon na yun sana ay mapapakinabangan ng taong bayan. And at the same time, nanghihinayang din ako doon kay Pastor Apollo Siquibuloy dahil napakaganda ng plano niya sa Pilipinas. Kaso, parang mukhang nadaya po siya doon sa eleksyon na sana ngayon kung nanalo siya, napapakinabangan natin yung mga plano niya na yun para sa ating bansa. Kaya nga dapat sa susunod na leader natin, dapat yung naiintindihan ang sikmura ng ating mga kababayan At hindi magnanakaw. at nararamdaman ng ating mga kababayan. Kasi paano masusolusyonan ang problema kung hindi naman niya pinagdaanan? Kung ibabase lang natin sa mga siyensya-siyensya. Kaya naniniwala ba kayo na dapat katulad ng pamumuno or style ng Duterte ang susunod para yung medyo mahigpit, para talagang sumunod ang mga nasa gobyerno, sumunod ang taong bayan? Well, my part, nakikita natin na pwedeng ibalik yung tapang at malasakit ng ating Vice Presidente, who is now the leading presidentiable, Yes. si VP Sara Duterte. We really want a strong presidency. Kasi sa nangyayari ngayon, we have a weak leader in the person of President Marcos Jr. Kaya nga walang takot itong mga durugista, itong mga kriminal, gumawa ng mga karumal-dumal na krimen, sometimes dyan pa mismo sa harap ng ng ating publiko and in contempt of authorities dahil wala nang fear factor So dapat merong konting takot. And VP Sara is the right person, the right leader who can do that. Character. Yes. No, I met her in Davao and it was only our second meeting. Our first meeting was when she appeared in Comelec for Hugpong registration of her party. And kahit hindi siya nagsasalita, alam mo, you can feel the kalmado siya, pero mafe-feel mo yung yung strength ng character niya. Ang isa pa pala, Master, na pinipili ko bukas ang sasabihin ni Cayetano. BBM, Ngayon po yun. ngayon pala. Sasabihin niya, sa foreign policy, I want to reset our relationship with China. Yun. Yan. Oo. Kasi dumating si Secretary Rubio ng Amerika di ba? Apo. Ito naman kasi si BBM, ginaaway mo naman yung premier ng China, best friend yun ni Trump. US nga, may utang sa China ng ilang $trillion, nagdinegosyo yung mga yun. Tapos ikaw, para sumipsip sa kay Trump, banatan mo si premier ng... Siyempre, alam mo, ang China, siguro, ang tingin sa kanya ay ant-man. Parang ant lang siya ba? Kaya hindi siya pinapansin. Pero ngayon, gusto ni BBM mag-reset ng kanyang relasyon sa China at pinasasabi niya kay Trump na sabihan ng premier ng na mag-open up kayo naman kasi ganyan-ganyan. Diba sabi ni Trump, I will mention it to the premier, di ba? Di ba yan, halata na talaga na si BBM ay hawak talaga ni Trump sa leeg. sa leeg. Iba sana sasabihin ko, pero... Ako na nagsabi, sorry. Ikaw na lang. Sa leeg. At kaya itong Paxilica na ito ay isang pagpapatunay. Ayan Okay. na, parating na siya. So, ayan. Andyan na. I-charge sa inyo yung gasolina niyan. Ayan po, nakikita natin sa screen ang pagdating po ni Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa Batasang Pambansa. So tingnan po natin kung ano ba ang suot niya. Pabibilibin ba tayo sa suot o doon sa kanyang sasabihin mamaya? So sa kasalukuyan, hindi ulan, kaya hindi ba po bumababa. So abangan po natin. Baka mamaya, bigla tayong masyak no? Iba yung kasuotan niya, hindi barong, hindi tingnan Merkana natin. barong yan. So barong. Barong. Oo. So anyway, ngayon, nasa batas po, nasa konstitusyon na every fourth Monday of the SONA ay magsasalita ang Pangulo. So hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya ngayon, hindi natin alam, pero let's see
kailangan pa rin mapanood natin kasi kailangan nating reaksyonan. No choice. No choice tayo eh. No. No choice din siya eh. No choice din tayo. I remember na in all these embassies, mga foreign countries, may mga embassy sa Pilipinas, at kahit na yung wala, ay manonood ngayon. Ayan. May mga ambasador nga dyan ngayon nanonood sa loob ng batasan. At yung sa mga kababayan natin na nanonood ngayon sa social media, comment ninyo kung ano ang expectation ninyo, ano ba ang inaasahan ninyo sa sasabihin ng ating kasalukuyang Pangulo. Natin yan. Ata, partner, nakababa na ata. Nakababa na. Parang nadulas, nakita ko eh. Huwag naman. Hindi. Yung bodyguard. Ayan, ayaw kumakaway. Alam mo, despite his shortcomings, gusto din I natin thought yes, because despite that he is short. gusto din natin marinig kung anong sasabihin niya. Baka merong bago. Yes. At nakakashock. Yes. Sabi mo nga, baka mabulaga tayo, bigla na lang siyang magsabi na may kaso na yung kanyang pinsan. Yeah. Tingnan natin kung totohanin niya yan. Kasi ang sabi niya doon sa last interview niya, yung tinatanong siya doon tungkol sa SONA, is abangan ang susunod na kabanata. So, medyo may excitement ng konti, pero wag tayo masyado mag-expect. Baka ma-dismay tayo. Ano, attorney? Halimbawa, lahat naman ng tao posibleng magbago. Yeah. Kunwari nagbago siya. May pag-asa pa ba Pilipinas? Halimbawa, pinahuli niya yung pinsan niya, pinalitan niya yung ombudsman, pinalitan niya yung NBI director, naglagay siya ng talagang tapos pinahabol yung mga Kawatan. maleta boys. Yung mga nakinabang sa maleta. Paano yung inflation? Paano yung low gross domestic product? Kung wala yung mga OFW, wala. Bagsak na talaga ekonomiya natin. Their money is the one holding our country up. Kahit nagawin pa niya yan. Pero katungkulan niya, nagawin niya yan, hindi lang dahil pinramis niya, dahil yan ang sanhi ng kahirapan natin. Okay, so ito. Sa madaling, 2 taon tayo, talaga, kahit magbago yan, magsasuffer tayo. No? Kaya, what do you expect, di ba? I don't expect much, di ba? Ako, wala naman siyang sasabihin na actually very low ang trust rating nitong president ni PBBM eh. Negative. Oo, kaya kahit anong sabihin niya dyan, maniniwala ba kaya ang taong bayan? Iyon. Saka lame duck na siya. Remember, 2 years na lang. Kung sa 4 years wala siyang nagawang mabuti, 2 years time na remain. Kasi Mayroon ba wala, tayong ma-expect na something na breakthrough or malaki? Grabe. Hindi naman pwedeng magbago yan overnight. Sa lahat ng presidente, from Cory Aquino, tayo restore ng democracy, FBR, ERAP, GMA, Pinoy, lahat, no? Gumanda ang lakad ng Pilipinas, ano? Yes. Tapos ito, minana niya lahat ng mga good works and direction, ano? Dilustay lang niya. Tapos nangutang pa siya ng 19 billion. Tapos ganito pa, pinapakulong yung oposisyon. Sabi ng mga tao, silent martial law. Iyan ang tinatawag natin. Pero anyway, alamin lang natin ang pagkakasunod-sunod na programa na ito. Una, lumapag na kanina, lalapag yung presidential chopper sa italagang helipad sa loob ng Batas ng Pambansa. So, ngayon, sasalubungin ng Pangulo ng mga italagang opisyal tulad ng House Secretary General, yan, Senate Sergeant at Arms, at mga pinuno ng militar. Siya ng military honor, bibigyan ng traditional na salubong, arrival of honors sa pagsaludo mula sa Armed Forces of the Philippines bago pumasok sa gusali. Then after that, nasa holding room, papatnubayan ang Pangulo ng Presidential Legislative Liaison Office or PLLO sa holding room at magpapahinga at makikipag-usap ang Pangulo sa pamunuan ng Senado, Kamara bago magbukas ang magkasamang sesyon. Pero absent si Amy Marcos. Absent ng ate. Parang wala si ate. Sumalubong bang maleta? May sinabi? Wala naman. Wala. Si Robin Padilla, parang wala rin po ata eh. Nagsabi siya na hindi attend. So, parang maraming hindi attend. Siyempre, si Cayetano. Cayetano, Peter. si Senator Bato de la Rosa, of course, matik na yon. Si Senator Marcoleta, Jinggoy Estrada. Mga civilian, nandyan ba mga bilyar? Hindi lang po natin sure eh. Pero wala po silang anunsyo eh. Wala po silang statement kung pupunta Pia sila. Cayetano, absent. Ay, malamang sa alamang po yun. Oo. So, abangan po natin. Parang wala atang ano ngayon eh. Dati may mga
Actualidad, pinapakita yung mga mamahalin nilang mga gowns and all that, parang wala. Mas Nahiya simple na ngayon. sila, nahiya na sila. Nahiya. Wala na nga daw red carpet ngayon eh. Oo, mas simple po yung kanilang pagganap ngayon, pero tingnan natin, mamaya makikita naman natin yung kung simple ba talaga. Kasi parang nabatikos din yung pagkain dyan eh, last zona. So tingnan natin, kasi nung si PRRD, parang simple talaga, may pansit, may puto, kumbaga yung ating mga tradisyonal na pagkain yung kinain during PRRD's time. Oh, ito pala yung ang unang zona ni Senate President Sherwin Gatchalian. Senate President pa siya. Well, they had to repair his yung vagueness ng kanyang posisyon. Kaya nung 13 na sila, bumoto na sila na siya na talaga ang Senate President. Kaya anong nangyari na doon sa mga pinirmahan niya doon? Diba? Ang problema Ano lang, yun? pagdating sa impeachment, hindi niya ma-preside yung impeachment court. Yes, yun ang Naging problema. waling-waling, Bakit? no? Bakit kaya, attorney? Well, maybe, So, baka may magalit. Nako. actually, obligasyon niya yon para matuto siya sa trabahong yon dahil Senate President siya. Saka konstitusyon yun. Constitutional mandate yon. Pero he yielded it to Senator Judge Chis Escudero. And Dahil hindi siya marunong. Hindi siya marunong, ayaw niya mapahiya. Pero gusto niya mag-Senate President. Pero gusto niya mag-Senate President. So you see the duality, Pero duplicity. sinabi niya na ang low rating daw, negative rating daw ni BBM ay dahil sa mataas ang bilihin, sabi niya. Kumbaga, distansya na ngayon ni SP Gatchalian ang sarili niya kay BBM, ha? Parang sinasabi niya, siya lang yun. Wala ako doon. Kasi Ayun. siyempre, tatakbo pa yung kapatid niya eh. For Ayun. senator eh. Wala talaga si mga attorney, partner, wala si Senator Amy Marcos, yung mga Cayetano, kumpirmado, and of course, si VP Sara Duterte. Parang wala si Villar. Walang si Camille Villar. Parang wala pa, no? Pero yun nga, wala silang statement. Pero ito yung Pag wala si Pia Cayetano, wala rin si Camille Villar. Ayun. Oo. Ito yung first time na walang red carpet sa SONA. Ito sa tradisyon ng mga senador ata at mga kongresista at of course yung lindol din sa Mindanao ang mga sinasabi nilang dahilan para kung payak itong gagawing SONA. At ito sa mga hindi a-attend daw dyan sa SONA, sabi ni Claire Castro, hindi naman po daw sila kawalan. Ano masasabi niyo dyan? Yung mga hindi daw a-attend sa SONA, sabi ni Claire Castro, hindi sila kawalan. Ano Well, po mas masasabi niyo mabuti doon? siguro kung hindi na mag-attend si Claire Castro dyan. Kasi yung kanyang role bilang spokesman, iba ang ginagawa niya eh. Nagiging parot. Hindi na siya nagre-report ng ginagawa ng Pangulo. Kung hindi, itinalaga siya doon para banatan ang mga Duterte. That's why nasira po yung imahe ng opisina niya na Office of the PCO yan. Hindi No? magre-resign yan. 300,000 ang sweldo niya. Charge sa'yo. Ay, binukay mo, attorney, ha? But anyway, no? Ako sagutin ko yan. Plus, Sige. plus, Plus pa. extraordinary expense. Mas pa pala. Tsaka hindi yan nililiquidate, ha? Certification lang siguro yan sa COA, na yung kanyang extraordinary expense or representation ay ganito na use up niya na. Yan parang mga congressman dyan. Sana all. Oh. Kaya pala kinain niya suka niya, no? Oo. 300 plus pala yan. Kasi dati galit, Oh, ano? binabanatan yan si Bongbong Marcos. Ngayon parang ginawa na... But she's perfect for Kunwari the na lang, job. Palitan niya si Lisa eh. Ako sa tingin Kulang ko, partner, mga attorney, no? Parang nandyan si Attorney Claire Castro para siya ang magsabi ng mga bagay-bagay na hindi kayang sabihin ni Pangulong She's Bongbong the Marcos. lightning rod. Yun. She's perfect for BBM because she's the lightning rod. Tsaka yung bunganga niya, pwedeng pang gutter ba? Ganon. Pero, syempre, kahit sa ibang bansa, makikita mo, kahit hindi lang sa Pilipinas, dapat naman po ang spokesperson ay speaking in behalf of the President. Yeah. Ako tanong ko lang to huwag niyong masamain. Hindi kaya, Hindi naman. speaking of Lisa, Ibang usapan. Ibang bagay yun. Ibang usapan na yun. Ibang usapan yung sinabi niya na dadalhin niya si BBM sa langit. Iba ang meaning nun na Attorney Guanzon, ha? Yari ka sa sagutan ka ni First Lady, ha? Pero dahil sa ginagawa ni Attorney Claire Castro, bis na pumunta sa langit yung ratings, napunta sa baba Oo. Negative 27. Pero eto lang napansin ko lang, sa tuwing Sumadsad pumupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa, may nagwiwelga. Samantalang itong si VP Sara, talagang dinudubog siya ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ano ba tingin niyo po dito?
Ito ba parang nagre-reflect dito talaga yung ratings ni Pangulong Marcos na negative 27%? Actually, si Inday Sara, si BP Sara, hindi niya kailangan si Bongbong Marcos Yes. para ipakita yung kanyang kakayahan. Because may balls itong ating Vice President eh. Uy! Itong President natin, walang balls ito eh. Baliktad, Oh, ano? baliktad to eh. Wala akong nakikitang tapang, malasakit, Yes. pero nakikita ko yan kay BP Sara despite the fact that she's a woman. She's a very strong woman. Despite the fact that she is persecuted, left, right, and Oh. center. At hindi lang tayo nagsasabi niyan. Pati yung mga kababayan natin Pilipino, yung mga netizens natin, makikita natin, tayo, vlogger tayo, maliban sa pagiging anchor, vlogger, nakikita natin sa mga comment section yung mga karakteristik na pinaghahambing nga yung dalawa eh. Yung differences ng dalawa. Master, significant yung it's a political statement by overseas foreign workers, Filipino workers na popular sa kanila si VP Sara. Yeah. Why? Because they are really a major contributor to our economy. Tatlo lang yan, di ba? Gross domestic product, tourism, tsaka OFW remittance. Kaya yan sila, hindi lang yan sila basta-bastang Pilipino. They are a more than significant sector of our economy. Kaya the Yes. fact na grabe yung warm welcome nila sa kay VP Sara shows that VP Sara has their trust and confidence. Laki ng pinagkaiba nung dalawa, no? Si BP Sara, pag pumunta sa ibang bansa, pinagkakaguluhan. Si Bongbong Marcos, pag pumunta sa ibang bansa, ginugulo sila eh. Biniwelgahan. Pinagsisisigawan eh. Tago na nga si Auntie Claire, nagtago nga doon sa pulis eh. Yeah. Diba? Sabi niya, binabash They're nila harassing ako. me. Parang gano'n. Sabi ng police attorney, You can say whatever you whatever like. you want. You like. Just diba? don't touch her. Just, Parang gano'n. that's Canada, you know? Oo. They have freedom of speech, di ba? Saka si BP Sara, meron siyang karisma eh. Meron silang nakikita sa kanya na wala kay Bongbong Marcos. Yung sincerity, yung pagmamahal, nakikita nila eh. Iba talaga. Parang may aura na lumalabas sa kanya, which shows na she's part of them. Part ng masa. Eh si Bongbong Marcos parang detached. Wala namang dinaanan ng paghihirap yun. Tingnan mo si VP Sara, nag-mayor. Oo. Di ba? Alam Correct. mo, pag nag-mayor talagang nakita niya yung Kayo hirapan ng nag-mayor tao din kayo, attorney. Opo, 6 years kay Yes. President Cory. Opo. At yung kahirapan ng tao at pangangailangan, makikita talaga ng mayor. Oo. Tama. Kaya yan ang work experience niya that really gives her a plus dyan sa pagtatakbo niya ng presidente sa 2028. At sa ano namang, kahit anong gawin ni BBM, may impeachment, may hulihin si Senator Marcoleta, mataas pa rin ang rating ni VP Sara, hindi bumababa. Yes, hindi nga natin maintindihan despite the fact na araw-araw nila, 3 taon nang sinisiraan si BP Sara. Number 1, consistent eh. Siya lagi ang pinakamataas na may rating sa mga pinakamataas na leader ng bansa. And tama yung sinabi ni Atty. Rowena, no? Atty. Guanzon, na dapat, katulad na sinabi ko kanina, yung ramdam, ang sikmura ng mga kababayan nating nasa laylayan, ika nga, naranasan natin yan. Hindi ko naman nilalahat, pero yung mga presidente, naging presidente ng mga elitista, parang medyo pigil yung pag-asenso ng bansa natin. Hindi katulad noong panahon ni Pangulong Duterte na alam niya talaga kung ano ang sinisigaw ng puso ng ating mga ordinaryong Pilipino at yung mga mahihirap. Sample natin. dyan yung PGH, di ba? Yes. PGH for a long time. Ako, I know, because my brother and sister went to PGH, ha? Dami ako, mga doktor ko, PGH, UP. Yung PGH for the longest time, ang liit ng budget. Yes. Biglang dumating si Rodrigo Duterte, sabi niya, magkano kailangan niyo? Okay, from now on, bigyan kayo 100 million. Ang sabi ng PGH, 100 million po for the year, Mr. President. No, 100 million every month. Oh, biro mo yun. Kasi alam niya na ang mga mahihirap doon, ang mga pobre doon, ang nagpapagamot. At ngayon, mga attorney partners, no, marami ang nagrereklamo sa ating mga kababayan sa pagpunta sa ospital. Dati, makakapasok ka kahit wala kang pera eh. Ngayon, meron tayong mga nakikita, social media at sa mga balita na rin, na pag wala kang pera, parang mahihirapan ka na magpapagamot eh. Kumbaga, madudurog na lang yung puso mo doon sa nakikita mo sa social media ng mga pasyente na nawawalan ng buhay dahil hindi makapasok sa loob ng emergency. Alam mo, ang realidad ngayon ay tinanggalan ng pondo yung malasakit centers which have been in existence for several years. May batas yan eh. Hindi pinondohan
Bakit? Because gusto nilang pilayin si Senator Bongo. Trademark ni Oo, Duterte. at Duterte. Yung legacy niya. Na sinong natamaan dyan? Yung mga pobre. Yes. Na pupunta sa mga institusyon ng gobyerno, mga ospital, para magpagamot. Ngayon, nahihirapan yan. Tama si Tony Guanzon, like for example, yung sa PGH, wala nang pondo ngayon, katulad ng dati. Ako naniniwala ako na ang pag-unlad ng isang bansa ay makikita yan sa healthcare system eh. Yeah. Kasi yung mga maunlad na mga ano nila libre yung gamot, libre yung hospitalization. Oo. Saan pupunta nating bansa? So, sa tingin nyo, tama po ba? Pero merong isang ospital sa Sultan Kudarat Ayun. Province na walang cashier at libre lahat. Ayun. Walang bill na babayaran, walang gastos. Whether you are rich or poor, whether you come from Sultan Kudarat or the adjoining provinces, welcome lahat doon basta mayroong Provincial Hospital? provincial hospital. Oh. That's the legacy of the Mangudadatu. Datu. Yes. Kung nagawa nila sa Sultan Kudarat, so posible magawa sa buong Pilipinas. Well, I don't know why sa ibang lugar hindi nagagawa. Yun. But in Sultan Kudarat, sagot lahat ng provincial government ang pagamutan, ang medical services, and even confinement. Yan ang legacy. Mula pa sa tatay, no, si Sultan Pax Mangudadatu, then transfer to his son, Datu Teng Mangudadatu. Ngayon yung anak na ni Datu Teng, na si Pax, Governor So, Pax. it's a matter of priority. Oo. Kung gusto mo unahin talaga yung healthcare dyan na mahihirap, kaya gawin yan. Kasi ikaw, gobyerno. It's really a matter of priorities dahil hindi naman ganyan kayaman ng Sultan Kudarat Yes. na province. Ha? Yeah. Kaya, bravo to the governor there. At sana maging modelo kayo sa ibang probinsya pa. At yung PhilHealth na yan, gusto na yan ng mga OFW na huwag na gawing mandatory sa kanila. Nung last time po nandun kami, kasama ang SMNI sa Hong Kong, ay yan na naman ang narinig ko doon. Na ayaw na nilang magbayad ng PhilHealth kasi hindi naman sila nakikinabang doon. Ang Ninanakaw lang. employer nila sa Hong Kong at sa Middle East ang nagbabayad ng kanilang healthcare. At kung magkano ba naman yung mababawas sa bill mo, konti lang naman. Kaya nung kinuha nila yung 60 billion ng PhilHealth, talagang umalma tayo doon. Talagang nagalit tayong lahat. Kasi, imbes na yung reserve na yan, idagdag sa uwa pa nila. Di ba? Kaya, ang healthcare, ang panawagan ng mga tao, gaya ng promise ni BBM last year, na yung mga paggamot daw sa cancer, magiging libre na. Abay, salamat naman kung ganun, kung totoo, sir. Pero ang alam ko, hindi yan totoo. Ito pa isa, dialysis, one to sawa. O ano, may isa akong kaibigan, may-ari ng hospital. Sabi niya, alam mo, attorney, yung binigay nila sa PhilHealth na one to sawa na yung dialysis, ay ang dami na kung hindi kailangan dialysis, sasabihin ng doktor, i-dialysis na. Kawawa na ang pasyente doon. Yes. O, kita mo, bawat kasi galaw, kailangan may racket. Yan ang problema sa administrasyon na ito.